sa paglilingkod sa Panginoon. Siya po ay magpapala po sa Life Giver Church sa Taguig. Tawagin na po natin si Ninong, Tito, Kuya, Tatay, Edwin Pahato. Palapakan po natin sila sa buhay po. Edwin, maraming salamat po. Isang pagkapalang baga sa namin isa. Dito pa ba ako? Si Kulay ko yung gabi na lang. Wala nyo ako isa sa mga nasabi. Hindi ko alam na mayroon nakabulo na ako kanina. Nagpalit pa ako. Bagay ko. Parang yung sumabay ako sa mga design dito sa estimates. So, puri ng Panginoon sa buhay ng mga sasayaw ko. Ito, tuloy nga nagpapasalamat ko sa Panginoon Diyos sa umaga ito na ginamit niya ako bilang isang daluyan lamang ng kanyang mga saya. Salamat po sa tuloy nga sa kanina pa lang sa ating praise and worship. Parang naibigay na yung mensahe gusto ko sa mga nagpatotoo, sa mga nagpasalamat sa Panginoon, maging sa Grace Giving, parang nandun na lahat yata yung sasabihin ko, parang gusto ko na lang mag-close in prayer. Pero po rin pa ng Diyos, tuloy nga na maraming inihanda ang Diyos sa atin, maraming papapala, lalo-lalo na pinaghahanda tayo ng sagot ng Diyos sa kanyang mga salita na isang kailangan natin sa pang-araw-araw nating buhay, ang pagkain ng ating kaluluwa, ang kanyang salita. So, it's good. Pwede na tayo puri ng Panginoon. Ituwing, tayo po yung nagwawawi po na mabibili, ako po hindi mamimili ng jacket. Salita po ng Diyos ang bibili ko sa inyo. Amen. Kaya, sinubukan ko lang po mag-slide at salamat po sa aking anak-anakan na ginamit po ng Panginoon para magkaroon po ako ng ganitong pakaanan para sa ganitong parang po ay sa ganitong slide na ito, ngayon ko lang ako naranasan ganito. Dati direkta lang ako magsasalita. So, salamat sa Panginoon na sa aking anak ko na talagang sa kanya ako maasas sa ganitong pakaanan dahil ayun naman, hindi tayo sa kapalalunan ng millennial, ng Gen Z, at ng ngayon yung year na ito, Generation Alpha. Generation Alpha. Tayo po ilan doon sa engineering. Doon po sa generation na ang tao ay lahat ay manual pa lang ang ginagamit. Ngayon po kasi lahat nasa napakadaling paraan. So, puli ng Panginoon, nagpuli na ang Diyos, ang salita ng Diyos na ibinigay sa atin na sabi niyan, will to win. Will to win po, yan po ang gusto ng Diyos para sa atin. Maging tayo po ay palaging panalo, hindi tayo talunan. Yan ang gusto ng Diyos sa atin, hindi tayo pwedeng maging talunan. Kung tayo mananampalataya, tayo tunay na mananampalataya, hindi po tayo magiging talunan. Yan po ang will ng Diyos natin. Palagi po tayong panalo. Dahil tayo po talaga sa una po sinabi na ano pa ang gusto ng Diyos sa atin. Ang gusto ng Diyos sa atin, ang will ng Diyos sa atin ay tayo maligtas at makaalam ng katotohanan. Yan po ang unang will ng Diyos para sa kanyang mga nilalang. Maligtas at makaalam ng katotohanan. Ang palaking bagay po na gusto ng Diyos at tayo lahat ay maligtas. Gusto ng Diyos na tayong lahat ay makaalam. Alamin natin ang katotohanan, alam natin yung katotohanan sa kanyang salita. Yung katotohanan gusto malaman ng Diyos para tayo ay mapalapit sa kanya. Ngayon, tayo po ay nasa pagkakataon ito. Tayo po ay nasa, hindi na po tayo doon sa pagkataon na tayo po ay ang will ng Diyos ay tayo ay
maligtas at naroon po tayo ngayon sa katotohanan na gusto ng Diyos na sinabi po doon sa Jeremiah 29:11. Jeremiah 29:11. Hallelujah. Ang sabi po doon, sapagkat nalalaman ko ang pag-iisip na aking iniisip sa iyo, sabi ng Panginoon. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan, hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling mga oras. Kung sa maganda balita po, sinabi doon na sa NIV version na alam kong paano ko tuparin ang mga plano ko para sa kabutihan niyo. At hindi kayo sa kasamaan niyo, at plano ko para bigyan kayo ng pag-asa at magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Napakaganda ng plano ng Diyos sa atin. Hindi para sa ikasasama natin. Ito'y palagi ang plano ng Diyos sa atin para sa ikabubuti natin. Yan po ang magandang plano ng Diyos para sa atin. So, kung gaano mang ang kagandahan ng plano ng Diyos sa atin, sure na hindi tayo magiging talunan. Kaya, hindi tayo magiging talunan. Diyan po napupunta ang naging topic natin ngayon. Diyan po tayo. Ang topic natin po na ngayon ay God's grace provide victory in Christ. Amen. Yan po ang magiging topic natin. God's grace provide victory through Christ Jesus. Napakakaling bagay po na pamagitan po ng ating ang ating victory po ay nagmumula sa Panginoon. God's praise. Yun po ang ating magiging topic ngayon sa umaga ito na ipapahayag sa ating sa salita ng Diyos. So, bago po kung simula, ay mag-silang po panalangin para sa tulog po natin sa Diyos ang ating pag-aaral. Hallelujah. Dakilang Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Tunay nga Panginoon Diyos na ang buhay namin ay utang namin sa iyo, Panginoon Diyos. Tunay nga Diyos na ikaw ang gumagawa ng mga bagay, pinapaalala mo sa amin ang mga dapat namin gawin, Diyos. Yung namin gawin. Salamat po, Panginoon Diyos, sa mga salita mo ngayon, yung paman, pinapasalamat po, Panginoon, ang mga salitang mahiyag po, Diyos, na lalabas sa aking mga bibig, Diyos. Pinagkakatiwala ko na po sa iyo, Panginoon, ang lahat na namin sasabihin. Pinagkakatiwala po sa iyo, Panginoon Diyos, ang lahat ng makikinig, Panginoon Diyos, na sila ay, na kami lahat ay makaugawa ng iyong salita. Salamat po sa inyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So, marami pong bagay kung bakit tayo maging victorious sa Panginoon. Marami po. Bibigyan ko lang po kayo ng tatlong bagay na alam ko po na makakatulong sa atin. Hindi lang sa inyo, maging sa akin man, yung ginagawa ko ito, talagang nangungusap ang Panginoon. Hanggang kanina umaga na, nung nag-almusal kami, talagang nangungusap pa rin sa akin ang Panginoon na may mga pahapon na salita pa rin ako na naisulat. Kaya napakabuti talaga ng Diyos na talagang kung pagkakatiwala natin sa Kanya lahat ng bagay. Talagang patuloy na magbibigay sa atin ng Panginoon kung ano ba ang gusto natin sa atin. Kung ano gusto natin kung ano ang gusto natin mangyari, lalo-lalo na sa paghahayag ng mga salita. So, ito po talaga na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng buhay. Niniwala po kayo talaga na tunay nga na ang Diyos talaga. Alam ko naman, naniniwala kayo na ang Diyos talaga ang nagbibigay sa atin ng victory para sa atin. Sinabi po sa 1 Corinthians 15:57. Sinabi po nun, sinabi ko, datapot salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagkatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. So, saan po nanggaling ating tagumpay? Sa ating Panginoong Jesus. Ang lahat po ng katagumpayan na nangyayari sa atin, sa physical man o sa spiritual na paraan, tandaan niyo po, ang Panginoong Kristo ang nagbigay nito sa atin. Ang victory po kasi, sinasabing victory, hindi lang naman po sa
sa maganda nangyayari sa atin, maging sa hindi maganda nangyayari sa atin, isa po isang victory para sa atin. Handa po natin na yung dalawang bagay na yan, sa hindi maganda at sa maganda, meron pong victory na inahanda sa atin ang Panginoon. Hindi lang po sa ganung bagay na tayo. Kaya nga po, sinabi rin po sa sumunod na verse, sa 58, sinabi po ron na 58, kaya nga mga kapatid, mga kapatid ko minamahal, kayo magsitatag, huwag makilos at laging sumagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalaman nyo na hindi mawawalang kabuluhan ang inyong mga gawa. Tandaan niyo yan. Anumang bagay na gagawin natin para sa Panginoon, anumang bagay mayroon tayong ginagawa para sa Diyos, hindi po nasasayang. Napakaliit ang bagay man na ating gagawin para sa Kanya. Ito po hindi masasayang. Hindi po tumitingin ng Diyos kung man laki o liit ng ating gagawa. Ang tinitingin ng Diyos kung paano ang puso natin gumagawa para sa Panginoon Diyos. Kasi kung palakihan lang naman, kawawa naman yung maliliit na nagagawa. Hindi po ganun ang Panginoon Diyos. Pantay-pantay po ang pagtingin sa atin ng Panginoon. Pantay-pantay, hindi pwede. Pero dahil nga po nagagawa ng iba na mas malaki ang nagagawa, kasi nga po dahil yung desire po ng inyong puso, yung desire ng puso na gumawa, yung desire ng puso makagawa pa ng makagawa para sa Panginoon. Na alam ko naman na saan ba nagsisimula ang maliit sa malaki. Hindi pwede mo simula mahirap pag ang malaki. Pagpunta sa maliit, napakahirap po. Mas maganda, kahit nagsimula sa maliit, malaki at malaki. Yun po ang nagagawa natin sa Panginoon. Ngayon, paano nga po tayo magiging victorious? Alam niyo po na tayo po ay hinambing. O kasi hindi na pagkasalan na po. Pag tayo po ay hinambing sa salita ng Diyos, hinambing tayo na bilang mga sundalo. Kanta nyo, sundalo. Ibig sabihin, kung tayo po hinambing bilang sundalo, ano ba ang gawa ng sundalo? Nakikipaglaban. Nakikipaglaban po yan. Walang sundalo na, kaya nga gumawa ng army o sandatahan lakas, sinabi sandatahan lakas. Meron pong lakas na makipaglaban. Meron mong lakas na tayo ay napakuntan ang victory. Saan po natin matatagpuan yun? 2 Timothy 2 3 and 4. Makibahagi ka sa mga paghihirap bilang isang mabuting sundalo ni Kristo Jesus. Sa ibang version, magpagtiis ka sa amin mga kahirapan na gaya ng mabuting kawan ni Kristo Jesus. Hinambing tayo bilang mga sundalo ng Panginoon Jesus. Ngayon, kung tayo po hinahambing bilang sundalo ng Panginoon Jesus, sinabi doon na sinabi po doon na mayroong mga paghihirap. Bilang isang sundalo, hindi po pwedeng tawagin ka na isang sundalo kung hindi ka matitrain. Hindi pwedeng sundalo na wala kang training na basta pumasok ka lang, umirma ka, tapos binigyan ka ng uniforme, binigyan ka ng baril, sundalo ka na. Hindi ka matatawag na sundalo hanggang hindi ka lubusang natapos yung training. Ganyan naman po tayo din. Bilang hinambing tayo, bilang mga sundalo ng Panginoon. Meron po tayong gagawin. Meron tayong dapat gawin. At yung po, yung pag-train sa akin, pinag-train tayo ayon sa kay Kristo. Ngayon po, kung babasahin po natin sa verse 4, hinambing po tayo bilang isang sundalo, din po sa 2 Corinthians 2, sa verse 4 po, dapat katulad ka ng isang sundalo nasa servisyo. Hindi siya nasasangkot sa iba pang gawain para mabigyan niya ng kasiyahan ang kanyang opisyon. Sino ba yung opisyon na sila? Sa military kasi, meron siya tinahawak opisyon. Siyempre, bilang isang miyembro ka ng sundalo, pakikitahin mo kung paano ka yung gilas ba, meron kang klase, anong klase sundalo. Ganun din tumulong po tayo sa ating spiritual na
bilang simbahan ng Diyos. Ipakikita natin, bibigyan natin ng kasiyahan yung ating opisyal. Sino po ating opisyal? Ang ating Panginoong Jesus. Doon po pa kayo papakita na mabigyan natin ng kasiyahan ang Panginoon. So, sinabi ko nga po kanina, may tatlong bagay na ma-share ko para makamta natin sa pamagitan ng grasya ng Diyos na bibigay sa atin ng tagumpay sa paglakad bilang isang victorious na mananampalataya. Ang una po sa atin ay mag-victorious ay Word of God. Salita ng Diyos. Yan po ang una. Sa ordinaryong sundalo, meron pong mga rules o meron siya nagkaba handbook na dapat sundin. Isang ordinaryong sundalo, may handbook sundin na bilang sa sundalo, papasukin mo muna ang mga dapat mong unawaan kung bakit mo pinasok ang pagiging sundalo. Papaunawaan sa iyo. Ngayon, sa ating pong mananampalataya, pinasok po natin at tinanggap natin ang Panginoong Jesus. Ito po ngayon sa atin naman. Meron din naman po tayo dapat sundin. Meron po tayong pinagagawa o sinulat ang ginawa sa salita ng Diyos pinagagawa para ating sundin. Magkaparas lang po bilang sundalo, kawal sa mga spesigal at kawal sa ng Panginoon. Meron din po tayong ipinaganda sa atin ng Diyos. Ang kanyang salita. Bilang sa sundalo, yung nga sinabi ko, meron ng batas, yung dapat sundin, nasa kasulat. Kaya sinabi nga po sa salita sa ating narinig palagi na ang ating pananampalataya saan pa nagsisimula? Nagsimula ito sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon, wala na po tayo, sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Dapat po medyo umag-advance naman po tayo ng konti. Yung pumando naman tayo sa pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Diba? Doon naman po tayo sa parte na every Sunday nakakapanig tayo dito. Pero pag uwi po ng bahay, doon naman po tayo sa pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano po yan? Requirement po para maging victorious tayo. Sa panahon ngayon na ang panahon po ngayon kasi napasyado ng advance. Dami naman po siguro kung yung lahat po, siguro halos maraming kabataan na dito alam na yung AI. Ano yung AI? Artificial Intelligence. Artificial Intelligence na dapat tao ang gagawa pero computer na ngayon gumagawa. Diba? Napaka po ngayon. Advance na tayo tao ang dapat gagawa. Pero pinagagawa na po sa computer. Kasi yung ganun pong AI ina-apply na po rin yan sa ating bilang sa salita ng Diyos. Naka-apply na po rin yan. Kung meron po kami yung application sa cellphone, alam ko po na iba sa iyo, may application na ganito. Kung bubuksan nyo yung application nyo sa Bible, ano gagawin nyo? I-click nyo yung play. Mahiga kayo. I-play nyo na. Anong chapter? O, play. Higa. Sabay play. Bahala na siya. Parang nakikinig na lang kayo ng ano. Ayon sa sila. Ang ganda pa naman ang boses ko eh. Talagang parang nagkukwento eh. Ayon sa salita ng Diyos, ang Panginoong Jesus. Napakaganda na pagkakaano. Yung po yung AI ngayon, pinapasok na po tayo talaga na AI maging sa salita ng Diyos. Nakikinig na lang, makikinig tayo. Bisa talaga ginawa ko rin eh. Ginagawa ko minsan na nakikinig ako, play ko lang, nakahiga ako, tulog. Pag-ising mo, hindi mo na alam kung ano yung sinabi. Napakahirap, di ba? Napakadali, pero hindi po nagiging kaaya-aya. Hindi po nagiging kaaya-aya yung ganung kaparanan. Ang gusto ng Diyos ay magbasa tayo. Basahin natin. Sa ganung paraan, pag binabasa natin, mayroong ipapaunawa sa ating Panginoon. Para maging victorious tayo. Dahil kailangan natin talaga yung salita ng Diyos. Yung pakikinig talaga, sabi ko na mahirap kung puro
lang tayo. So, yun nga, nung bago pa ako sa Panginoon, alam nyo na wala pa uso yung ng mga 1990s. Ang nagalaw ko din ako 94 kasi ako nakakilala sa Panginoon. Hindi pa uso ang cellphone. Umaantay na ako ng mga Bible study. Hanggang tumagal ako, naka 2 years, 3 years, o 5 years. Nalalaman mo kung sino ang hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Alam niyo ba? Alam mo kasi ang dala pa namin yung book ng Bible. Ngayon, napakadali na. Steps, chapter, verse, tapos, tatabas na agad. Noon, alam kung sino ang hindi nagbabasa ng Biblia. Pag mayroong mga Bible sa mga kahit yung mga matatagal na. Kasi yung paghahanap, mahirap pong maghanap sa page. Doon sa book na nasimulan ko. Kung hindi ka mo kabisado, kung nasaan yung chapter, naghahanap ka sa, sinasabi nila nagtuturo, sige, sa chapter kay Juan, chapter, nagkahanap naman doon sa Old Testament, kasi nga hindi ka nagbabasa. Nahihirapan, at ang yung mga papel ng Biblia, doon sa papel, medyo ibigay pa. Kaya, madaling manonood kung sino talaga ang hindi nagbabasa at hindi gumagamit ng Bible. Kasi lahat ng mga inalo, talagang yung pastor namin masipag magbigay ng Biblia yan. Masipag. Kaya alam niya kung sino talaga. Pag nagkausap, alam niya kung sino talaga ang nagbabasa at hindi nagbabasa. Sa ganung paraan pala nga, sa ganun paraan sa panahon natin ngayon, mahirap na malaman. Kasi nga, kung ma-attend ka ng mga gawain, study yun, pag nagsalita, kung sino man nagsishare, napakadaling hanapin. Instant. 1 seconds lang, tapos na. Alam natin. Ganyan po ang, minsan talaga, nayahamin ko yung pagkapanahon na noon, tsaka ang kapanahon ngayon, na noon mahirap, pero madaling na-absorb nila, natututo. Ngayon madali, bakit mas lalo pinadali? Bakit mas lalo pinahihirap yung mag-aaral? Kaysa noon na napakahirap maghanap, pero pinadadali naman yung pag-aaral. Yeah. Naiambing ko talaga yan. Naiambing ko ng mga, doon naman is experience ko lang. Experience ko lang kung yung nakita ko na, noon talaga napakahirap maghanap kung maghanap ng Biblia. Pero madali na matuto. Ngayon naman, napakadali maghanap, pero parang ang salita ng Diyos parang mahirap matuto. Ganun na pagkahamin ko doon sa ngayon. So, dahil nga po, sinabi ko nga po doon sa Biblia, kaya alam ko naman na, hindi naman ako alam ko naman na lahat sa inyo, nagbabasa naman ng Biblia. Alam ko sa inyo, ang lahat sa inyo nagbabasa. Kaya kung testingin ko muna kayo, kaya doon paraan. Kung nagbabasa kayo ng Biblia, ano ang susunod sa 1 Samuel? Ano po ang susunod sa 1 Samuel? Oh, amen. Amen. Ano po ang susunod sa 1 King? Oo, kaya naniniwala ko nagbabasa kayo. Ano ang susunod sa 1 Peter? Oh, kaya naniniwala ako nagbabasa na kayo. So, ano ang susunod sa Isaiah? Yun lang. Susunod na Isaiah. Ano sunod? Jeremiah. Oh, may sunod po. Amen. So, ako naniniwala po ako nagbabasa kayo. So, ano po ang huling salita sa Biblia? Amen. Amen po ang huling salita sa Biblia. Sa Revelation po. Nakasunod po yan sa Revelation na Amen ang huling salita. Kaya siguro po hindi po kayo nakakarating sa pagpapasa ng Revelation kaya hindi nyo pa po nabasa yung Amen. So, yun po ang huling salita sa Biblia. Salamat po sa Panginoon. So, magkakaroon lamang po tayo ng tamang relasyon sa Panginoon sa pamagitan po ng ang kailangan natin talaga ng salita ng Diyos. Sa 2 Timothy 3:16,
16 hanggang 17. Sinabi puro ang lahat ng salita ng Diyos ay pinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at pagsasama sa kapila. Simpleng salita lang po natin na hindi na natin kaling na hindi na po kailangan ng isang malalim na paliwanag. Sinabi lang pagtuturo. Diba? Siguro niyo po, alam niyo ba yun kung paano tayo tinuturuan. Pagsaway. Alam niyo naman po siguro kung bakit tayo nagbiyaw sa salita ng Diyos. Sinasaway po tayo sa ating mga bagay na minsan may kagawa po tayo, nagpapaalala po ang salita ng Diyos sa atin para tayo saway. At doon po tayo, pag tayo sinasaway, tinutuloy po tayo. At sa pagsaway, pagtutuloy sa atin, ang dapat natin gawin, nagiging pagsasanay po tayo sa katuwiran. Nagiging namumuhay po tayo ayon sa panuntunan ng salita ng Diyos. Simple lang po yan, hindi na po kailangan ng isang napakahabang paliwanag yan. Kung babasahin lang po ng simple, napakadali po pag-aralan. So, kung ang tunay na sundalo po ay mayroong sariling batas, tayo rin po bilang mga anak ng Diyos, alam po natin kaya na mayroon po tayong sarili po tayong batas din na ayon po sa salita ng Diyos. Yan po ang unang yung bagay na dapat natin gawin para maging isang matagumpay, victorious Christian. Tagumpay. Susunod po ngayon ay para maging victorious po tayo ay ang panalangin. Napakahalaga po sa bawat Kristiyano ang manalangin. Napakahalaga po sa atin kasi po ang prayer po ay isang komunikasyon natin sa Diyos. Kung paano isang tundalo na mangailangan ng communication sa kanyang pinuno, hindi pwede ang isang tundalo kasi alam niyo na, kung mawawala. Kung bakit ang isang tundalo kung bakit ang isang sundalo ay kailangan ng isang komunikasyon dahil naiambing po tayo sa bilang isang sundalo, kailangan po natin ng komunikasyon. Komunikasyon po para sa atin sa Panginoon Jesus, sa ating Diyos. Yan po isang bagay na kailangan sa pamagitan po na panalangin. Panalangin po na isang bagay na dapat na ginagawa na isang mananampalataya. Alam ko naman na lahat po kayo ay nananalangin. Dahil lahat. Alam po na lahat sa bawat araw, kailangan po talaga ang panalangin dahil sa mundong ito ay marami tayong kalaban. Kailangan po natin kung ang sundalo nakikipaglaban at ginawa gamit ng komunikasyon, tayo rin din po sa paglaban natin sa mundo ito, kailangan po natin ng komunikasyon sa Panginoon. Pero huwag po tayo sa ganitong paraan na ang ating panalangin minsan napakaisip. Bigyan po din natin yung pagkakataon ang ating mga sarili na manalangin na medyo naman na may kahabaan din naman. Kasi isang bagay din po ang naranasan mo noon na pag-ising sa umaga kasi nga, papasok ka pa. Medyo late na yung oras. Mahuli ka sa trabaho, namamadali ka na. Gigising ka na. Bakit ang oras, malapit ka na para hindi ka man late, magmamadali ka. Naisip mo, mananalangin ka. Ano sabihin mo? Thank you, Lord. Tapos, thank you, Lord. Sa umaga, thank you, Lord. Sa umaga ito. Tapos, yes ka na, pasok. Ngayon, dahil napagod ka pa po nagtrabaho ka, napagod ka, parang sa traffic, kung yung katawan mo, marami kang ginawa sa trabaho, hihiga ka na naman.
Dahil sa paghiga mo, dahil sa pagod mo, ano na naman sasabihin mo? Thank you, Lord, sa araw nito. Tapos, sa paligay ko, nalulugod ka na ng balik. Alam mo na, minsan talaga, mayroong pagkakataon na may ganyan. Pero huwag po natin sanayin. Huwag po natin sanayin ang ating mga sarili sa mga ganun panalangin na alam ko na malaking bagay na po yun sa Panginoon na thank you, Lord, sa araw na ito. Thank you, Lord, sa umalang ito. Malaking bagay na po yun. Pero bigyan rin po natin ang pagkakataon na kausapin. Kausapin natin ng Diyos. Bigyan po natin ang pagkakataon na magbigay tayo ng na sa mga salita na ating nalagay. Dahil, alam niyo po ba na mayroong relasyon? Kaya inuna po yung Word of God. May relasyon ang Word of God sa ating mga panalangin. Malaki po ang relasyon yan. Kung alam natin ang salita ng Diyos, naunawaan natin ang salita ng Diyos, may relasyon po yan sa ating panalangin. Sa bagay po na napakalaga. Kaya inuna ko po yung salita ng Diyos. Kasi kung mananalangin po tayo, at ang ating kaalaman sa salita ng Diyos ay napakalawak po. Marami po tayong masasabi sa Panginoon. Napakarami natin masasabi ba? Tayo po ang, kaya po sinasabi ko sa inyo na humahaba yung panalangin. Kasi marami po tayong masasabi sa Panginoon. Yung salita niya yan, binabalik, yung sinasabi ko rin natin sa ating mga puso. Kung paano sinabi, Lord, sinabi mo, na sa araw na ito, ikaw mag-iingat. Sinabi ko pa na iingatan mo ako. Kasi nakasulat yun eh. Yun po ang ating, kung ano man po ang ating nababasa, kung ating natututunan sa salita ng Diyos, sa ating panalangin, yan din po ang ating nasasabi. Nasasabi na napakalaking bagay po talaga ang relasyon ng salita ng Diyos sa ating panalangin. Doon po tumitibo at doon po naunawaan. Doon po naunawaan natin kung bakit tayo dapat manalangin na makipag-usap tayo sa Panginoon. Tandaan niyo po yan, napakalaking bagay po na ang pakipag-usap sa Diyos ay binabanggit po natin ang kanyang salita. Isang bagay po yan. Kaya paano magiging mabisa nga? Sabi nga, nagiging mabisa yun dahil may po tayong sinasabi na salita ng Diyos. Ang sabi po sa Ephesians 6:17-18, kung paano, at sinabi po sa 17, at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Sa 18 po, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing at buong panahon at mamagpuyat sa buong katiyagaan at daing patungkol sa lahat ng mga. So, sabi ko po doon na kung bakit tayo nanalangin, kung bakit kailangan ang salita ng Diyos sa atin. Kasi, ang topic po natin ngayon ay sa victory, ang ating victory bilang sa mananampalataya. Kasi sinabi ko kung sa kanya salita, sinabi po na turbante ng kaligtasan at tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Kasi hindi naman, meron po kasi sinasabi sa Biblia yung armor of God. Diba? Napasin niyo po yung armor of God, pero hindi po yung napaano ko lang po ngayon na yung helmet, sinasabi nitong helmet, turbantes na helmet po yun. Helmet, yun po yung salita ng Diyos na nasa atin. Sa English po, intend the helmet of salvation. So, yun po ngayon yun po yung sinasabing helmet para sa ligtasan at tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos na sa atin. So, meron na po tayong Word of God. Na-share na po yung Word of God. Meron na po tayong prayer. Nakahanda na po tayo ngayon sa isang laban bilang sundalo ng Panginoon. Inihanda na po tayo ngayon. Kung paano ang sundalo i-train, kung paano ang sundalo na i-train para maging handa sa isang labanan,
ganun din po tayo. Bilang isang tao lang Panginoon, inihanda rin po tayo sa pakikipaglaban. Isang laban na laban, hindi po natin laban to. Sino po ang may laban to? Laban po ng Panginoon to. Hindi po tayo ang makikipaglaban. Laban po ito ng Panginoon na tayo po ay sundalo lamang niya. Siya po, kaya sinabi po kayo doon sa unang beses na niya, na malugod yung mga, sabi doon na malulugod yung ating yung namumuno. Ang ating ba, yung Kristo po ang namumuno sa bilang isang sundalo. Siya po ang nasa unahan natin. Siya po, nasa kanya po ang laban. Kasi sa isang labanan, sa isang ordinaryong labanan sa sundalo, kapag ang namumuno ay mahina, ang nasa kanyang mga pinangahawakan, strategy ba kung paano magipaglaban. Baksak, hindi sila may papanalo. Pero makapangyarihan po ang Diyos natin Panginoon na nasa unahan natin para pangunahan tayo at ipaglaban para magaling tayo ng victory. Victory. Yan niyo po, victory ang kailangan natin, hindi po natin dahil sa Panginoon Jesus. At gagawin po natin yun kasi magagawa po natin yun eh. Magagawa natin na makipaglaban. Ang sabi po sa Philippians, sa sinabi sa Philippians 4:13, ito po isang memory verse, na lahat ng bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. So, pinalalakas po tayo ng Panginoon. Amen. Magagawa natin. Dahil ang kalakasan natin, ang pakipaglaban natin ay lumula sa Panginoon. Naroon po yung kalakasan sa ating pakipaglaban sa ating mundong ginagawa. Nandun po maraming pang-aakit. Nandun po maraming bagay na dapat natin mapaglabanan. Napakarami po. So magagawa po natin dahil binigyan po tayo ng lakas ng Panginoon. Saan galing ang lakas? Dahil na-train na po tayo sa salita ng Diyos. Na-train na po tayo para manalangin. Nandun na po ngayon ang kalakasan natin. So, kung naroon na yung kalakasan natin, sinabi po doon sa Romans 8:37 na we are more than conqueror. Handang-handa na po tayo ngayon. We are more than conqueror. Handa na natin paglabanan. Lumaban sa anumang kakaharapin natin dito bilang isang Kristiyano at mananampalataya. Ang dapat natin gawin kung handa na tayo bilang isang mananampalataya, ang susunod po natin gagawin ay ito po, isang parang, kung sasabihin ko po sa inyo, parang humanda nga tayo sa labanan. Humanda na tayo, hinanda tayo sa isang laban. Pero, ang susunod po sasabihin sa inyo ay susurrender. Di ba? Parang, kung sa sinabi ko kanina, inihanda tayo sa isang labanan. Sa bandang huli pala, susuko lang pala tayo. Parang, sa pandinig, parang kontra doon sa tinuro ko. Diba? Surrender. Surrender po tayo. Ang isang maraming parang po ng pag-surrender. Kung sa isang tunay na sundalo, ang surrender ay yung, ano ba? Kasi pag mayroong labanan, pag binawagayway na yung puting flag, ibig sabihin po, sumuko na sila. Kung nanonood ko, ano po yung rules ng boxing, yung mga lalaki naman dito, ang rule ng boxing, para yung coach ng boxingero, susurrender, ano yung ihahagis niya? Yung tuwalya. Yun po ang sign of surrender na ginagawa. Sa atin po, kailangan din po natin surrender. Hindi po tayo talunan na mapabilan, kaya tayo sumurrender, na mapibili tayo talunan. Hindi po. Ito po ang victory na gusto ng Panginoon para sa isusurrender po natin. Sumurrender po tayo sa susurrender po natin lahat sa Panginoon ang ating unang-unang, ang ating mga sarili. Surrender po natin.
That's the sign of victory na makakanta natin ang pag-surrender. So, yung pagkataas po natin ang kamay. Sabi ko nga po kanina, pag surrender yung mga kalaban, taas yung kamay. Tayo po, habang nag-worship tayo sa Panginoon, habang nagpupuri tayo sa Panginoon, itinataas po natin sa ating kamay. It's a sign of worship sa Panginoon at pag-surrender po natin na sa oras na yun, sinusurrender po natin para lubusan natin matanggap ang salita ng Diyos. Yung po ang sign of pagkataas ng kamay. Yung pa nga po, lumuluhod pa. It's a sign of surrendering to God. Sinusurrender po niya sa oras, sa pagkakataong yun, sinusurrender po natin ang buhay natin sa Panginoon. Kaya natutuwa nga po ako sa line-up ng Che sa umaga nito kasi nga talagang nabigyan ko siya ng ideas kung ano yung message ko. Pero purihan pa doon sa dapat siya, sa mga doon pa man sa pagkanta natin kanina, talagang binigay ng Diyos na yung pinag-una na sa atin ng Diyos, yung mensahe na ipaparating sa atin. Na naroon ang victory. Naroon ang pag-victory na ibibigay sa atin ng Diyos. Naroon na ang victory makakanta natin, yung pusong dalisay na sinasabi na kinanta natin ngayon. Hindi po natin makakanta ng victory kung hindi dalisay ang ating puso. Ang pagpunta natin dito, ang pagpunta natin po kasi dito ay hindi po ito, ang pagpunta natin sa Sunday, ito po ay hindi po sasabihin na ang pupunta, ito po yung desire, yung nasa ng ating puso. Hindi po tayo inilit, hindi ito po tayo pinalalahanan lang, tumambakan man. Hindi po tayo pumunta rito dahil para makita ng pastor na sumasamba ko. Kung desire po ng ating puso na pumunta tayo ating Sunday service, asahan po natin na yung desire po, ipapakalaw po sa atin ng Diyos. Yung salita na gugustuhin natin tanggapin sa atin mga. That's the desire. Desire po, ang punta natin ito, alam ko naman, narito lahat. Desire po natin na magsumamba, desire po natin na magpasalamat sa ating Panginoon. So, balik po tayo sa surrender. Surrender po, bakit sinabi surrender is a sign of victory? Surrendering, ang pag-surrender po sa Panginoon Diyos, isa sa iyo para mapalalim po natin ang ating relasyon sa Diyos. Sa sign of surrender. Kahit tayo surrender para mapalalim ang relasyon natin sa Diyos. Yung relasyon natin sa Diyos, gusto natin tumaas, maging mabunga pa yung relasyon natin sa Diyos. At isa pang sign of surrender ay para malaman natin yung ano ba yung plano ng Diyos sa akin. May plano kaya ng Diyos sa atin o ano talaga ang gusto ng Diyos na mangyari sa ating buhay. It's a sign of surrender din po yan na aalamin natin kung anong gusto ng plano ng Diyos. Kasi ipapahayag po sa atin yan ang kanyang mga salita. Ipapahayag po sa atin yan sa pamamagitan ng mga panalangin natin. Yung will ng Panginoon na gusto mangyari sa atin. At ang isa pa, at maranasan natin kung paano ang ating pananampalataya ay kumikilos sa ating buhay. Kailangan ang final surrender kasi inaalam din po natin kasi kung gaano ang ating pananampalataya. Tama po na tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Tama po na nananampalataya sa Diyos. Pero malalaman po natin kung paano kumilos ang pananampalataya natin para sa Diyos. So, isa po, alam niyo po ito, isang malaking bagay na sign of surrender. Isang bagay po ito na napakahalaga. Ang sign of surrender sa bawat isa, mag-isa. Sinasabi po natin na narinig po natin talaga, madalas po natin marinig na walang perfect na Diyos. Ito po yan.
Wala pong perfecto na panambahan. Pero, isa po ang sa natutunan ko sa mga ano ko na pinag-aralan ko rin naman sa narinig ko. Pero, mayroong healthy na panambahan. Wala pong perfect na chance, pero may healthy na panambahan. I-apply na po natin sa ating sarili. Wala pong healthy na, wala pong perfect na Kristiyano o born again Christian. Pero meron po healthy na Kristiyano. Napaka ano po, diba? Isipin nyo, napaka-hirap na talaga na pinag-aralan po. Ano ba kaya ibig sabihin ng healthy? Kung makakaharap mo yung mga kakilala mo, kung sabihin mo, napaka-healthy mo naman. Ano ibig sabihin nun? Pag sinabi niya, wala siyang sakit. May ano ko po ngayon, kung bakit tinatawag na healthy, kasi wala kang sakit. Ngayon, as a Christian, meron po tayong spiritual sickness as a Christian. Hindi po, kaya sinasabi ko sa inyo na meron po tayong healthy as a Christian. Magiging healthy po tayo as a Christian. Tulad po ng patotoo ni Ma'am si kanina, sabi niya na alam niya na may sakit siya. Alam na niya na may sakit. Ano na dapat gawin? Alam mo na palang may sakit ka eh. Di ba? Pinalam na sa kanya Diyos na nagpahisakit, may sakit ka. Ano, papabayaan mo na lang kasi may sakit ka. Iyantayin mo na lang na ano sabi sa kanya ito. Kailangan gamutin. Ganyan din po tayo. As spiritual sickness, meron po gagamutin sa atin. Sa bagay po na dapat sa bawat isa para maging victorious Christian na tayo po lahat, alam po natin tayo lahat ay nagkakasala. Walang sa atin. Kaya nga sinasabi na hindi tayo perfect. Pero meron nararapat tayo na maging healthy sa Panginoon ng Diyos. Bakit healthy po ng Diyos? Bakit may gagamutin? Kasi nga po, ang bawat sa atin unang-una, may mga kahinaan tayo na dapat gamutin. Kasi napakarami po na meron, kahit ako po nandito po na talagang, kahit ako po hindi ko po masasabing may mga dapat po akong gamutin sa akin sarili bilang isang sa spiritual sickness ko, meron pa rin po ako. Kaya nagpapasalamat ko po ako sa Panginoon dahil nandyan ng Holy Spirit ng asawa ko na siya ang siya po ang nagpapaalala sa akin kasi totoo nga po talaga mabilis po talaga ako mainis. Totoo lang. Napakabilis po talaga pag dito, hindi nyo po ako masyadong makikita. Pero pag nasa bahay, makikita nyo po. Eh, maging sa aking mga anak-anakan dyan, kita nyo po nila yan. Naramdaman po nila talaga. Na talaga sa totoo lang po talaga na napakabilis po talaga mainis. Kasi pag may pinapahanap po sa bahay, at sa kanya, nandun sa cabinet, eh hindi ko makita. Babalik ko agad sa kanya, kaya hindi ko makita. Eh, ikaw naman lang nagtago, kaya hindi ko makita. Pero sinasabi niya, kasi nakalagay. Yun po ang isang ugali ko talaga, na inaamin ko na talaga na minsan, napakabilis ko po talaga minsan. Yan po ang aking sickness na dapat ko po ginagamot ko na po yan. Kasi kung hindi niyo po gagamutin yan, yung mga ganyang bagay na spiritual sickness niyo, maaari po yan lumagay. Totoo po yan. Isang sakit na hindi natin pinagagawa sa ating physical na katawan, saan niyo po na baka lumagay. At ang isa pong bagay na dapat natin sa ating spiritual sickness po, ang lahat po ay, ang pinakasang bagay po na dapat gamutin sa atin ay oras. Time.
Oras po ang isang malaking bagay na dapat magabutin para sa atin. Napalaking bagay po ng oras. Kung sa sundalo, sa isang militar, mayroong sinasabi na military time. Sa atin po, sunod natin yung military time na yan. Pag sinabi pong doon sa nabalagan yan, pag mayroon tayong lakad, magkikita-kita tayo ng 8 o'clock sa Sigis pa yun. Sa Sigis, military time, 8 o'clock, magkikita-kita tayo at aalis tayo ng 8:30. Eh, alam po natin na 8:30 tayo alis. Hinahabol po natin yung 8:30. Ganyan po, pag sinabing military time. Pero sa atin po, bilang sa mananampalataya, narin din po yung time. Napaka-importante ang time para sa atin. Na kailangan po natin isang para po para kasi yung sinasabing sickness kasi susuko yan. Susuko natin kung ano mayroon tayo. Kasi nga po sinabi ko sa inyo, oras. Oras para tayo ay magbasa ng salita ng Diyos. O magkaroon tayong oras sa pagbabasa ng Diyos. Na sa salita ng Diyos, napakalaking halaga. Oras para tayo yung manalangin. Yan po yung isang oras na talaga po na dapat natin surrender. Kasi kung sa trabaho po, nakakapasok tayo ng maaga, nakuha natin ang oras. Lalo siguro dapat sa Panginoon. Kasi kung sasabihin nyo, kung bakit, dito, wala ka naman trabaho sa panahon ngayon, nag-retire ka na. Hindi ka na naman siguro talagang nasusunod po yung oras. Kasi wala, nasa bahay ka lang, punta ka sa church, bahay ka lang, sunod kumigil lang sa church, punta ka sa, kaya nakakarapin mo kasi wala kang trabaho. Sa totoo lang po, ito po yung aking nakasanayan. Hindi po sa po nagmamalaki ko, ito yung biglang isang pagbibigay na encouragement sa inyo. Kasi po, nung nandun po ako, nakakilala po ako sa abroad sa Panginoon, totoo lang po, yung oras po talaga, naigugol ko na rin sa Panginoon. Bagamat may trabaho ko, dahil doon po, wala lang akong kasama doon, ako ang maglalaba, ako ang maglilinis, ako ang maglilinis ako ang magluluto, ako lahat ang gagawa para sa akin sarili. Umuwi po ako ng bahay ng pag may mga Bible study, 11 o'clock, 12 o'clock. So, gigising pa po ako ng alas 4 ng umaga para magluto sa mga kaunin ko. Kasi ako lang po talaga, lalo ko asahan na magkulang gagawa, kundi ako sarili lang. Yun po yung oras. Kaya hindi ko masasabi, sinanay, parang nasanay na rin ang aking sarili na ang oras talaga ay napakalaga. Pag may oras na dapat kong itulog, itutulog ko po yan. Pag may oras na dapat ko ipahinga, ipapahinga ko yan. Hindi po natin dapat sakupin yung oras na pagtulog sa ibang gagawin. Kung oras na para pagtulog, matulog tayo. Kung oras tayo dapat magpahinga tayo. Kaya, minsan, parang nahuli na ako kaya kung nanonood ako ng balita, bubuksan ko lang yung TV doon sa hanggang sa makatulog na ako doon. Ako sa kaya, napakalaki po talaga na isurrender natin yung oras sa Panginoon Diyos. Isang bagay po yan na dapat natin sinusurrender. Hindi po natin magiging victorious lalo tayo kung ang oras na dapat ay para sa Panginoon ay napupunta sa iba. Tandaan niyo po yan. May mga oras po na dapat para sa Panginoon. Alam ko po na marami tayong bagay na pinagkakabalaan. Magbigay lang po tayo ng oras para sa Panginoon. Magbigay tayo ng oras sa pagbabasa. Magbigay tayo ng oras para sa panalangin. Hindi po tayo yung every Sunday lang na makikinig tayo sa salita ng Diyos. Hindi po rin every Sunday na tayo magpe-praise sa Panginoon, magpapasalamat sa Panginoon Diyos. Kaya nga po sinasabi nila na ang Sunday daw po, sinasabi na doon daw po mag-church. Di ba sinasabi, pag Sunday, makikinig tayo sa salita ng Diyos, mag-church tayo sa ating spiritual. Pero palagay po, hindi ganun po nararapat.
Baka pagdating po ng Monday, discharge na kayo, kawawa naman po yung susunod na araw. Di ba? Kung mag-charge lang po tayo ng every Sunday, at madi-discharge din po tayo ng Tuesday, Wednesday, paano na po yung susunod na araw? Ang kailangan po ay everyday tayo nag-charge. Kung yun nga po mga cellphone yun, hindi nyo hinahayaan mag-discharge. Di ba? Diba? Hindi nyo hayaan yung mga cellphone nyo mag-discharge. Mini-maintain nyo na palagi yung cellphone nyo na or at least mayroong 50% up na charge. Paano pa kaya sa Panginoon? Hayaan ba natin na mag-discharge tayo? Kaya napakalam po talaga na bawat araw ay nag-charge tayo sa salita ng Diyos at sa pamamagitan ng panalangin. At yan po natin sinusurrender. Surrender po natin talaga yung oras na nararapat para sa Panginoon. Amen. So, nagsino po na, wala ito oras. Kaya, isang bagay lang po tayo, patuloy tayong pasakop. Pasakop tayo sa Diyos, sa James 4:7. Ang sabi doon, magpasakop tayo sa Panginoon. James, Santiago, 4:7. Ang sabi doon, kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo, at siya ay lalayo sa inyo. You will be victorious kung papasakop tayo sa Diyos. Ano magagawa ng kalaban? Ano magagawa ng kalaban para sa atin? Wala. Kasi we are under God's nagbubuhat niya pa ang Diyos, ang siya nagsisild sa atin. Shielded tayo ng Panginoon. Wala nang magagawa kung tayo ay nagpapasakop sa Panginoon. Shielded tayo, hindi tayo magiging talunan. Shielded tayo ng kanyang salita, ng gaboy, na ang lahat na yun ang mangyayari lamang kung talagang lubos natin nawaan. Dahil sa kaguluhan ng mundong ito at sa ating pakipaglaban, tandaan po natin na ililigtas tayo ng Diyos. Na ang Diyos na full of mercy and grace, hindi ang pagtuloy sa atin ay talagang walang hanggan. Ang sabi po sa awit 38:7, awit 38:7, sinabi po doon na awit 138:7. 138:7. Ito po isang magandang sa bagamat ako'y lumakad sa gitna ng kabagabagan, iyong bubuhayin ako. Iyong iuunat ang iyong kamay laban sa puot ng aking mga kaaway at ililigtas mo ko ng iyong kanan. Kasi ito po ang favorite verse ng aking asawa. Sabi niya palagi pag nag-Bible study, yun po palagi nababanggit na ang Diyos, hindi tayo bibitawan. Palagi nakahawak sa atin ng Diyos. Tayo lang ang pwedeng bumitaw. Tandaan po natin, hindi po tayo bibitawan ng Diyos. Kaya sinabi niyo, iiligtas palagi tayo ng Diyos. Palagi tayong hahawakan, hawak niya palagi. Sa anumang merong mga bagay na kabigatan, dinadanas natin sa ating mga sarili. Tandaan po natin ang Diyos. Iligtas ko ang iyong kanang kamay. Iligtas ako ng iyong kanang kamay. Hawak palagi tayo ng Panginoon. Tandaan niyo po yan. Hindi po umibitaw ang Diyos sa atin. Minsan tayo lang po talaga. Tayo po talaga ang bibitaw. Ang Diyos, palagi po, ang biyaya ng Diyos, palagi po yan po ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos na hindi tayo bibitawan. Ano bang merong pagkakataon na sa ating buhay,
hindi po tayo bibitaw ng Panginoon. Hindi po siya magkukulang sa atin. Ang isang bagay pa po, kung bakit tayo nagtatagumpay, ay sa 1 John 5:4, tayo napabilang bilang kanyang mga anak at sa pamagitan po ng pananampalataya ay nagkakaroon po tayo ng ito. 1 John 5:4. Sinabi po ron na sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. Sinabi ko nga po yung pagkipaglaban. At ito ang pagkatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Sa mga tuwi ay ang ating pananampalataya. The faith, ang ating pananampalataya, ang siyang sandata natin para mapaglabanan natin at magkaroon tayo ng victory sa Panginoon. So para po sa huling verse, na kaya sabi po sa ating topic na by the grace of God, by the grace of God, provide victory in Christ. Ito po ang huling verse na po ang sasabihin. Sa 1 Peter 5:10. 1 Peter 5:10. At ito po ang supporting verse natin sa ating pag-aaralan sa pinag-aaralan natin sa araw nito. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo sa ating Panginoon. Pagkatapos tayo magpagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Amen. Pag sinabing magpapasakdal, i-restore na tayo. Ano bang meron nangyari sa atin, ang Diyos na mag-restore at susuporta sa atin. Magpapatibay, ilagay sa malakas na pundasyon. Ilalagay po tayo ng Diyos sa isang malakas na pundasyon at magpapalakas, kalakasan na gumula sa Kanya para mapaglabanan natin anumang gaganasan natin. Kaya, isuko na natin sa Panginoon. Maraming bagay na isusuko tayo sa Panginoon. Ang ating pangangailangan, financial, isuko natin sa Panginoon Diyos. Ang ating kalusugan, isusuko natin yan sa Panginoon. Ang ating pamilya, anumang bagay na gusto natin isuko pa, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Ipagkatiwala natin Panginoon dahil ang Diyos na dakila, ang Diyos na katagumpayan, ang siyang magbibigay sa atin ng mga kasagutan sa anumang idinulog niya sa atin. So, yun lang po. At salamat po sa inyong pakikinig. Hallelujah. Hallelujah. Samahan niyo po ako sa isang langit. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Oh, we glorify your name, O God. Patuloy ka namin itataas sa aming buhay, Panginoon Diyos. Tunay nga ba, sa aming mga sarili ay hindi namin kaya ito, Panginoon Diyos. Ngunit umaasa kami, Panginoon Diyos, sa mga bagay na ipagkakalaw po sa amin, Panginoon Diyos. Sa mga bagay na pinalalakas po kami, Panginoon. Ang buhay namin na hindi madali, Panginoon Diyos. Ang buhay namin dito sa mundo nito ay diba? Kaya sinabi mo in this world, we'll get trouble on that. Pero Panginoon Diyos, ang mga bagay nito, Panginoon Diyos, binigyan mo kami ng sandata, binigyan mo kami ng mga salita para itong mga bagay na nangyayari sa aming buhay at mangyayari pa sa aming buhay ay nanonood po, Diyos, na handa kami, Panginoon, at maranasan namin, Panginoon Diyos, ano po, handa kami, Panginoon Diyos, mga bagay na nangyayari dahil naroon, pinaalala mo sa amin ang iyong mga salita. Salamat po sa buhay nito, sa buhay ng bawat isa, na alam po, Panginoon Diyos, ang pag-surrender namin, hindi ibig sabihin na kami talunod, Panginoon Diyos. Ang pag-surrender namin sa iyo, Panginoon, dahil naroon ang victory, Panginoon. Naroon ang patatalagin mo kami, Panginoon. Naroon palalakasin mo, Panginoon. Salamat po. Salamat po na marami sa iyo, Masinta. Sa iyo ang kapuri ng pasasalamat. In Jesus' name. Amen.